Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, ipatatawag sa House hearing sa issue ng EJ case. Ayon kay Manila 6th District Representative Benny Abante, Chairman ng House Committee on Human Rights, sa ika-4 na hearing ng kanilang komite na gaganapin bukas, dapat personal na mapakinggan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bato de la Rosa, ang testimonya ng mga pamilya ng mga biktima ng EJ case. Ang pag-imbita kay Duterte at de la Rosa ay napagpasyahan matapos ang mga pahayag ni na Cristina Conti, Secretary General ng National Union of People's Lawyers NCR at Ruby Lynn Litaw ng Rise Up for Life and for Rights, kung saan naniniwala ang mga ito na ang dating Pangulo umano ang responsable sa mga pagpatay. Sina Conti at Litaw ay tumutulong sa daan-daang pamilya ng mga biktima ng EJ case, kung saan ilan sa mga ito at dumadalo sa hearing. Sa iba pang balita, higit 1 milyong piso na halaga ng pera sa naiwang medyas sa airport, na isauli na. Lumutang sa Ninoy Aquino International Airport ang claimant, na itinago sa pangalang Muhammad. Nitong nakalipas na linggo, June 23, dumating sa NAIA ang isang negosyanteng taga Mindanao, upang i-claim ang pera. Ayon sa Manila International Airport Authority, dumating si Muhammad kasama ang kanyang mga kaanak para patunayan na sa kanya ang nawawalang pera. Nagdala pa siya ng ilang ebidensya na naiwan sa departure area, matapos ang final security check sa NAIA Terminal 3. Tumutugma rin umano sa kuha ng CCTV ang itsura ni Muhammad, na mag-isa lang sa bench area nang maiwan nito ang 2 maruming medyas mula sa kanyang hand carry bag. Pero hindi pa malinaw kung paano nailusot ni Muhammad sa X-ray technicians ang pera, na higit sa $10,000 ang halaga. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.